Father God in heaven, we thank you. We honor you. We glorify your most holy name, O God, in this wonderful Saturday morning dito po sa Canada at gabi naman sa Pilipinas. We bless your name as we humble ourselves before you. We are expecting more of your move, more of your presence, more of your message, O God. Hallelujah. And I believe, Lord, na kung papaano mo kami napagpala, kung papaano kami napagpala ng iyong mga salita sa maraming araw na nagdaan, O God, sa 145 days, today on our 146th day again. Lord, alam namin, O God, higit pa sa mga natanggap namin, O Diyos, ang aming tatanggapin, O Lord, at ikaw ang mapaparangalan sa buhay namin. Ikaw ang mapaparangalan, O Lord, sa aming kalagitnaan. I-bless mo ang gawain ito, O Diyos, para Panginoon sa kapurihan ng pangalan mo. Thank you, Lord God, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. Do the things that you alone can do. In Jesus' name. Amen. Ayan. So, magsimula na po tayo ng ating devotion. But before that, gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na nagre-record po ako ng video. Starting po yesterday, nagre-record na po ako ng video nitong ating devotion. Kasi nga po, marami po akong naririnig na mga feedback na kapag nire-replay nila yung sa Facebook, hindi na po nila makita or nagpuputol-putol daw. So, sabi ko, ano po kaya Lord ang pwede kong gawin? Kasi nakakapanghinayang naman yung mga teaching. So, eto po, ang ginagawa ko po ngayon, nagre-record na po ako ng doon sa kabilang telepono para naman ma-save natin. And I'm going to upload it po sa YouTube. Meron po akong YouTube channel na ginagawa ko rin po yun. Sharing din po ang nandudun. Kaya po kung meron kayong mamimiss na mga teachings at hindi na po mag-load sa Facebook Messenger, sa ating Facebook Live, you can always go and find the topic po sa Bible, sa YouTube, and then pwede nyo pong i-search yung pangalan ko and it will definitely appear there. So, again, this is Saturday and January 25, 2025, 146 days na po tayong nagsasalo-salo sa ating devotion. Ang message po ngayong umagang ito, ang topic ko po is the message and the ministry of reconciliation. Still, I am in 2 Corinthians at tayo naman po ngayon ay nasa sa last part, second part po ng chapter 5 ng 2 Corinthians. Welcome kapatid Ace Dagel, welcome Grace, welcome sa iyo kapatid Sister Rosene Sevilla, welcome po sa inyo. Ayan, Sister Luz, welcome po sa inyo. Ayan. So, ang aking pong text ay kinuha ko mula sa 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 18. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 18? Alam ko familiar kayo dito. Sabi po doon, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Ayan, yun po ang sabi ng verse 17. And verse 18, all this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ayan, kukuha niyo po. So, yung unang verse, yung verse 17, ito'y kasama dun sa salvation verses. Amen? If anyone is in Christ, he is a new creation. The new has come, the old is gone. Amen. So, ano naman po yung sabi dun sa verse 18 na mahalaga? Ni-reconcile tayo ng Diyos para sa kanyang sarili through our Lord Jesus Christ, and because of that, ibinigay niya rin sa iyo at sa akin ang ministry of reconciliation. Nakukuha niyo po. So, ang laman po nito, makukuha nating lahat ngayon. So, bakit reconciliation? Ano po ba ang ibig sabihin ng reconciliation? Sinearch ko po ang ibig sabihin. Hi, Sister Luchi. Opo. Ano po yung ibig sabihin ng reconciliation? Sabi po doon, it is the restoration of one's relationship. One's po is O-N-C-E, yung dating mga relasyon.
Amen? It is a restoration of one's known relationship. Ano pa? It is an act of making one's view or belief be compatible and in conformity with the other. So, ibig sabihin, kapag po ni-reconcile tayo or nagkaroon ng reconciliation, ibig sabihin po na-renewed or na-restore yung dating relasyon. At dahil na-restore yung dating relasyon, ibig sabihin yung point of view, yung belief ng bawat isa ay pareho na. Kasi kahit kunyari, ganito po, sa mag-asawa, na-reconcile sila, ma-restore sila. Pero kung magkaiba pa rin ang kanilang opinion, magkaiba ang kanilang mga paninindigan, hindi po reconciled yun. Amen? Magkasama lang sila sa isang bubong pero hindi po sila reconciled. So there's no point, there's no way that a person or two people are reconciled kung ang kanilang point of view and belief are still separated. Reconciliation is a restoration of a relationship because there is already conformity, there's already unity, there's already harmony in whatever they are thinking and whatever they are laying on the table. Amen? So, ang scripture po, ang nagsabi sa atin that the Word of God is the very message given to you and me, and that leads us back to a restored relationship with our Abba Father. Ang salita ng Diyos ang nagdala sa atin upang tayo ay magkaroon ng, alam niyo yun, para tayo makabalik sa ating Panginoon. Amen? Para tayo magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. At tandaan mo, ang message na yan, ang Word of God na yan, ay ang gospel. Okay, isa-isahin ko po ha. Ang Word of God ang nagbalik sa atin, ang nag-open ng daan upang tayo ay makabalik sa ating Abba Father. Ang Word of God ay message. Ang message ay ang gospel. Ang gospel ay none other than Jesus Christ. And so, Jesus Christ is the one who brought us back to our Abba Father. Amen? Nakuha niyo po. Inisa-isa ko na po yun. And so, ito pong gospel na ito, none other than our Lord Jesus Christ, is the ministry that we are sharing today and that we are preaching today. And this ministry is the message given to you and me, and it is the ministry that is also given to you and me. Nakuha niyo po. So the message that we are sharing is none other than Jesus Christ, and the ministry given to you and me is also Jesus Christ. Sister Elmi, anong pagkakaiba? We preach the message, but you who preach, you who teach, you who share are given the ministry. The ministry is your task. The ministry is your call. The ministry is your obligation, is your accountability to share. All of us receive the message. But few, or sabihin natin, meron pong sinabi, many are chosen but few are called. Or baliktad yata, many are called but few are chosen. Ganun po ba? Please correct me if I'm wrong. So, yun po yun. Ibig sabihin, may mga tao na hahayo para magdala at mag-handle ng ministry na ito. Amen? Ikaw at ako yun. Kasi tatanggapin natin ang ministry. Tinanggap mo yung mensahe, ibig sabihin, willing ka rin. Amen? Natanggapin ang ministry. Ayaw ko, Sister Elmi. Ayaw kong mag-preach, ayaw kong magturo. Kapatid, all of us are commissioned to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lo, sabi po ng ating Panginoon, I will be with you always, even up to the end of the age. Hi, Amy. Welcome. Welcome sa'yo. Welcome to this Start the Day with God morning devotion, cousin. So, again and again, I would like to remind all of us that this message is the Lord Jesus Christ. Whatever we are preaching the gospel. Who is the Lord? So,
this message, what does this message and this ministry brought about the world? Ano yung dinala nito sa buong mundo at ano yung dinala nito sa mga unbelievers at sa mga believers? Tandaan niyo po, the message is being received by two groups of people. Napag-aralan na po natin yan dati. Hi, Sister Marian. Dalawang tao lagi ang nagre-receive ng message. Dalawang tao lagi ang pinagdadalhan natin ng mensahe. First group of people is the group of unbeliever, and the second group of people is the group of believers. Those who accepted Christ, those who will believe. Amen? So, tingnan po natin. Para sa mga unbelievers muna. Amen? Tingnan muna natin, ano ang mensahe or what is the message to the unbeliever? How do they grasp? How do they receive it? And what message do they get out of this message that we are sharing? Una po, to the unbelievers, this message is foolishness to them. Take note of that. To the unbelievers, to those who do not have relationship, to those who are hostile to the message, to those who do not want this message, to them, it is foolishness. Yan ang tatandaan nyo. Maliwanag po ang sinabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18. If you want to hear the verse, let us go back to that verse. It says there in 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So, Sister Elmi, why do you always keep on saying that it is the unbelievers are perishing? Of course, because they are already condemned, and of course, because the salvation of men comes through our Lord Jesus Christ, and they will be saved. Sabi po doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. So they are perishing if they would not. Ang karugtong po ng verse na yon, but the gift of God is eternal life to those who receive Him and believe the Lord Jesus. Ang liwanag po ng salita ng Diyos. Hindi po ito nagkokontra-kontra sa isa't isa. Amen? So they all support in unity every word na nahasik. Kung natatandaan mo, kung nare-record mo ang lahat ng mga salitang yan, that's why it's very important that when you receive one word, you try to connect it with the other, and you try to connect it with the other, and you try to connect it with the other, and that's when your faith is going to be uplifted. That's when your faith is going to be stronger, so that you will never be foolish anymore. It is foolishness to those who are perishing. To the unbelievers, this treasure that we are sharing is foolishness unto them. Number 2, Sister Lizelle, welcome po sa inyo. Welcome, kapatid. Number 2, it is a message of condemnation. For those unbelievers, this message condemns them, of course. And you know what's inkling in this is that tingin nila ginajustify sila, of course. Tingin nila talaga, alam niyo yung parang kinokondemn sila, ginajudge sila ng mundo or ginajudge sila ng Word of God. Well, if you are not a believer, then you are already judged. You are already condemned. Yun po ang sinabi ng John. Amen? John chapter 3, verse 18. Those who do not believe are condemned already. Why? Ay kasi po, hindi nyo natatanggap yung tama, yung nararapat, yung kaligtasan na inoffer ng Diyos. It is a gift. But since you do not want it because you feel like, alam niyo yun, kasi ang Word of God po ay totoo. Uungkatin niyan, kapag narinig mo, sabi nga kapag narinig mo yung salitang yan, ang feeling mo, ikaw talaga yung sinasabihan. Ikaw naman nga. Sa'yo naman nga talaga, sa'yo at sa akin nakapatungkol ang salita ng Diyos. Bakit? We were guilty of our former self. Noon, pero ikaw at ako na naririto, alam natin,
Pinatawad na tayo ng Panginoon. Our sins have already been forgiven. Amen? And all the things that we have done had already been put under oblivion. Wala na yan. Hindi na yan natatandaan ng Panginoon. He has forgotten all our our sins and he has forgiven all our wickedness and remembers our sins no more. Grabe po ang ating Panginoon. Amen? So, let's go on to number 4. Ano pa ba ang message na ito? Para sa mga unbeliever, it is the message that brings death. Ang liwanag po ng pinag-aralan natin just a few days ago, dun po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 16, nasabi doon, we are the aroma unto God. Amen? The aroma of Christ. At sa mga unbeliever, we are the aroma that brings death. And to the believers, to those being saved, we are the aroma that brings life. Wow. Tayo, bakit tayo? Kasi nga po, ikaw at ako ang magdadala ng message. Tayo, yung tinatawag na kasama dun sa triumphal procession. Amen. We are the one holding the ministry, the message, and that message is Christ. And that aroma that they could smell in us, from us, is the aroma of Christ. Yun po yun. So, the message na ating tinatanggap ay para sa mga unbeliever, they are the message of death. Ano pa? Number 4, it is the message of punishment. Nagkabaliktad po pala yung akin. Yun pong death ang panghuli. Ang message of punishment po. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9. At hayaan niyo pong basahin ko ito. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9. Sabi po dito, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang liwanag, ano po? They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Ituloy ko na po sa verse 10. On the day He comes to be glorified in His holy people and to be marveled at among all those who have believed. This includes you because you believed our testimony to you. Wow, grabe po itong 2 Thessalonians. Tandaan niyo po yun ha. 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 to 9. Para sa iyo at sa akin. Bakit? Hindi ka na makasama dun sa mapaparusahan. Bakit? Kasi nga tinanggap natin at pinananampalatayahan natin ang mensaheng daladala ng Ministry of Reconciliation. At sino nga yun? Ano nga uli yun? Si Jesus. Amen? Para naman tayo sa mga believers. Ang mensaheng ito sa mga believers, marami po ito, kaya bibilis-bilisan ko na po kasi ang mas may laman yung patatlo. Para sa mga believers, ito po ay message of salvation. Of course, tayong mga tumanggap, tayong mga nanampalataya, alam natin that our salvation is in Christ Jesus. Amen? Ano pa? Number 2, it is the message of our righteousness. Yes, bakit message of righteousness? Kasi binabago tayo ng mensaheng ito araw-araw. We are being transformed from glory to glory to glory. Pero tandaan mo kapatid, kung wala kang maririnig na salita ng Diyos, kung let's say tinanggap mo si Jesus bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas mo noong isang linggo, at ikaw ay wala kang ginawa, anong gagawin mo? Kailangan mong mag-pray, kailangan mong magbasa ng Word of God, kailangan mong pumunta sa church, makipag-fellowship, kailangan mong makarinig ng mga salita ng Diyos, at ito yung unti-unting mag-open ng iyong mind, unti-unting magpapataas ng iyong pananampalataya, and so you will be transformed, and so righteousness will be upon you. Number 3, it is the message of freedom. Tandaan nyo, hallelujah, those who are in the Lord are being set free. Why? Because He is the truth, and the truth will set us free. Amen? Ano pa? It is the message of instruction. Bakit? Sabi nga po, He will lead us in the best pathway of our life. Yan po ang sabi ng Psalms 32 verse 8. God will lead us. He will teach us.
Amen? He will instruct us to go on to the best pathway of our life. Tuturuan niya tayo, bibigyan niya tayo ng direksyon. Amen? Hindi ka na maliligaw. Bakit? Meron kang GPS. At ano po yung GPS natin? Ito po. Amen? Itong ating Biblia. Amen? Ano pa? It is the message of blessings. Pagpapala kung sa mga unbeliever, ito'y condemnation, ito ay punishment, sa atin blessing. Kaya nga po pag nakakarinig tayo ng mga teaching na sa palagay natin tinatamaan tayo at nasasaktan tayo, ang sasabihin natin I am blessed. Bakit? Kaya ka natamaan, kaya ka nasaktan dun sa message na yun. Ibig sabihin gusto ng Diyos matanggal mo na kung ano man yung pangit na yun na tinamaan ng mensahe. Amen? Tandaan mo, yung mensahe na nasasaktan tayo, hindi ibig sabihin nun para umalis ka sa church or para kagalitan mo yung preacher mo or kagalitan mo yung nag-share ng Word of God sa'yo. Bakit? Hindi po yun. Kaya nga tinamaan ka, ibig sabihin nun, merong ginagawa ang Diyos. God is working. Like today, hindi ko po kayo kilala. Hindi ko po alam kung sino kayo. Minsan po, kadalasan po, sa mga tinuturo ko, kung meron po ako nababanggit na sa palagay ninyo para sa iyo yung mensahe, I don't mean to do that. I don't intend to do that. Ang lahat pong ito ay mensahe na kaakibat ng teaching. And kaya ikaw ay naririto, hindi aksidente yon. Maririnig mo talaga yung mensaheng yun para matanggap mo yung blessing na kaakibat ng salita ng Diyos. Amen? Ano pa? This is the message that gives us hope. This message is giving us hope. Alam niyo yung dito sa mundong ito na para bang araw-araw pare-pareho yung buhay. Araw-araw magtatrabaho ka ng habang-haba. Ang hirap-hirap ng buhay. Pero para sa atin, hallelujah, amen, God's plan secure. Amen. Para sa iyo at sa akin, araw-araw masaya tayo at masigla tayong nagsisimula ng bawat umaga. Bakit? Kasi araw-araw alam natin, papalapit tayo ng papalapit sa ating Panginoon. Amen? Nakakatuwa po, nakaka-bless na sa bawat umaga, gaano man alam natin yung takbo ng mundong ito. But we know that our hope is in Christ, that our hope is in Jesus, that our hope is in the resurrection that He has already had. Amen? Ano pa? For us, it is the ministry of reconciliation. Grabe. Kapatid, imagine mo, hiwalay ka sa ating Panginoon dati. Dati nandun ka sa kadilimang walang hanggan. But He transferred you from the kingdom of darkness into the kingdom of the kingdom of light, the kingdom of His Son that He loves. Nasa kaliwanagan ka na, kapatid. Amen? We were reconciled to our God. At dun sa reconciliation na yun, ibig sabihin, restored na ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ano ba ang relasyon natin? Siya ay ating Abba Father. Siya ay ating Diyos. Siya ay ating tagapagligtas. Ano pa? Siya ang ating Panginoon. Amen. At kapag Panginoon ka, sabi nga, di ba kapag Lord ka, kapag Lord mo, ang isang Diyos, ipino-provide niya lahat sa'yo. Ay, grabe. Grabe na ito. Grabe yung relasyong na-restore. Amen? Kaya wala ka nang dapat alalahanin pa. Ang kailangan mo lang, patuloy na gawin ang mga bagay na ipinagagawa ng Diyos. Ibig sabihin ba nun, Sister Elmi, hindi na ako magtatrabaho? Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Hindi po ang ibig sabihin nun ay hihilata na lang tayo at wala na tayong gagawin. Ang ibig sabihin lamang nun, we will be at peace, waiting for God's instruction where and how to move. Ibig sabihin lang nun, iaasa natin sa Diyos kung ano yung susunod nating hakbang. At susunod tayo dun sa instruction ng Lord kung ano yung dapat nating gawin. Kadalasan, kaya tayo nagkakamali or kaya tayo napapunta dun sa kamalian at kaya tayo nagkakaroon ng problema is because we keep on doing things bago saka pa natin hihingin ang
provision at ang instruction ng Lord. Baliktad po. Dapat hingin mo muna yung instruction ng Diyos. Pagkatapos, pag may narinig ka ng tinig, okay, do it. Humingi ka ng confirmation para hindi ka magkamali. Ano pa? This message is the message of life para sa iyo at sa akin na nananampalataya sa ating Panginoon. Dun sa kabilang grupo, this is the message of death. But to you, to all of us who believe, to all of us who receive our Lord Jesus Christ as Lord and Savior, ito'y mensahe ng buhay. Amen. Grabe. Buhay na buhay tayo, hindi sa ating sarili, kung hindi sa ating Panginoon. Yung message po natin kahapon, this is bringing us closer and closer and making us always at home with the Lord and away from the body. Hallelujah. Hallelujah. Taas po ang kamay at mag-amen ng mga taong unti-unti nang tinatanggal ng ating Diyos dito sa temple na ito at dinadala dun. At home na tayo sa Lord. Amen? At home na tayo kahit wala yung magagandang bagay sa paligid natin, kahit hindi natin matamo ang lahat ng bagay na yan, kahit hindi na tayo magkaroon ng mga bagay na ipinagmamalaki ng mundong ito, hindi na tayo kagaya nung dati na para bagang nalulungkot, para bagang nagkakaroon ng kabagabagan, or hindi na tayo kagaya ng dating parang nagkakaroon pa ng inggit, na para bang kailan ka ako magkakaroon ng ganyang bahay? Kailan ka ako magkakaroon ng ganyang kalaking bahay? Kailan kaya ako makakatulog sa ganyang kama? Hindi na tayo ganun. Bakit? Kasi alam natin, mas maganda, mas grandiosa yung naghihintay sa atin. So, unti-unti, na-appreciate na natin yung mga bagay na meron tayo. Tama po ba? No matter how meager all the things that we have here in this world, no matter how hard the bed we are sleeping on, no matter how small the room, compacted the room that we have in right now, it doesn't matter. We are full of rejoicing. We are at peace with God, and we are hopeful. We are rejoicing. Why? Because we know that our heavenly home is waiting for us, and we are already experiencing it right now. We are home with the Lord today and away from our God. Now take note, being home with the Lord doesn't mean that we have to die in the physical self already so that we could go home to Him. Finality po yun. Ang akin pong ibig sabihin ng at home with the Lord is being at home right now. And this is the blessing. We know that at home tayo sa Panginoon na kahit ano pang wala tayo, mas masaya tayo kaysa dati na nagpepiesta tayo dun sa mga makamundong yaman. Grabe. The peace of God, the joy, that power of rejoicing, that compassion that we have, that patience, everything. These are the things that God promised in His Bible. Sabi po ng First Peter, everything we have for a godly life, He had provided. Everything that we have for a godly life, everything that we need for a godly life. Hindi po sinabi ng Panginoon na kasama ang pera doon. Hindi po sinabi ng Panginoon na kasama ang malaking bahay doon. Hindi sinabi ng Panginoon na kasama ang magarang mga sasakyan at magagarang damit at alahas. Hindi kasama doon. Ang kasama po doon ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Amen? Hallelujah. Ano pa? Katyagaan, kabutihan, kagandahang loob. Ano pa? Hallelujah. Yung meekness. Amen? Gentleness at pagpipigil sa sarili. Yan ang kasama doon, kapatid. Hallelujah. At habang nandito pa tayo sa mundo at nararamdaman natin yung mga yan, kahit medyo luma na yung kamiseta, luma na yung damit, aba, ay kaganda kagwapo. Bakit? Abay, hindi naman yun ang nagpapaganda at nagpapagwapo sa atin, kundi yung glory ng Diyos na nasa sa atin. Amen? To God be the glory. Kasi alam natin
na sa ating pamumuhay, we are already living a life, hallelujah, at home with God. Bigay mo ang lahat ng papurit pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Ano pa? It is the message of wisdom. This message is the message of wisdom. Pinatatalino ka ng Panginoon. Huwag mong sabihin na wala kang pinag-aralan. Huwag mong sabihin na ganito lang ang narating mo. Huwag mong sabihin na hindi ka magaling sa pag-aaral. Ay, hindi naman ako Alam niyo po, minsan, sa totoo lang po, nung una, lalo na po nung unang nagsisimula pa lang po akong humakbang sa pagmi-minister. Alam niyo po, inaamin ko po minsan na offend po ako pag sinasabihan po ako na, kaya lang naman magaling yan, dahil matalino yan. Kasi po hindi ko po pwedeng ipagmalaki. Alam niyo po, this is high time for me to share with you that whatever I am giving you right now, it's not about me, but it's Jesus. It's the Lord Jesus. This is the message that whatever message I'm giving, this is God. And the ministry that I am given, the ministry that I have been entrusted with, ikaw at ako ng mga nahumahayo na nag-share ng Word of God, this is the ministry that has been entrusted unto us. And I do believe with confidence and with boldness na kahit ikaw pa o ako ay walang katalinuhang pinanghahawakan dito sa mundo. Dahil ang Diyos ang ating Diyos ang ating ipinangangaral, ang Diyos ang ating isineshare, ang Diyos ang ating ipinipreach, the Holy Spirit will give us that wise discretion, will give us those wise words, will give us those right words to share and to tackle whatever is before us. Why? It is Him who is being preached. Amen. So wala ang talino ng tao, wala ang galing ng tao, no academic background is needed. No academic background will certify, hallelujah, a certain person. Once he is called, he is called. Once he is anointed, he is anointed. Once he is sent, he is sent. Yun po yun. And to God be the glory. Hallelujah. Yung matalino, pinatatalino lalo. Yung marunong, mas pinarurunong. Hallelujah. Yung magaling, mas pinagagaling. Kasi nga po, ang sabi ng Biblia, ang magpagkatiwalaan sa maliit, mapapagkatiwalaan sa malaki. Yung bags of talents po, kung meron ka na, at yan ay gamitin mo para sa Kanya, ay lalago yan. At alam niyo po, ang paglago sa ating Lord, yung hindi kagaya ng paglago dito sa mundo, ang paglago dito sa mundo, 1%, 10%, di ba pag mag-invest ka sa bangko, magkano in a year, magkano magiging interest or tubo ng iyong investment? 3%? Grabe! Yung 100,000 mo, magkano lang ang tutubuin nun? 3,000? Pag nag-invest ka sa Panginoon, yung ininvest mo 3,000, 300,000, hallelujah, ang iyong tutubuin. Kabaliktaran pong magbigay ang ating Panginoon. Ang binigay mo ay 10%. Ang ikapo mo ay 10%. Ang Lord, pag ibinalik niya yan sa'yo, hallelujah, rumaragas ang pagpapala, kapatid. Hallelujah, rumaragas walang pigil, walang patlang. Hallelujah, at hindi niya sasarhan ang durungawan ng langit, hindi niya sasarhan ang lahat ng pintuan, lahat ng pagdadaanan, bubuksan niya. Yan po ang pangako ng Diyos. Kaya kapatid, maging matalino ka. Amen. Huwag kang magpadala sa dikta ng mundong ito. Amen. Uulitin ko po, ang ating Panginoon, kapag siya ay nagbigay ng interest sa investment mo, rumaragasa, umaapaw, patong-patong, dugtong-dugtong, walang humpay. Ganyan ang ating Diyos. Hallelujah. Meron pa po itong karugtong pala. Kala ko'y matatapos ko ngayong araw na to. But to God be the glory. Alam ko marami tayong tinanggap. Thank you po sa inyong pagsama. Let us all pray. Father God in heaven, marami pong salamat sa ministry, sa message
na ito, Panginoon, the message and the ministry of reconciliation. Panginoon, alam ko, marami pang laman ang katuroang ito. And Lord, handa po kami, O God, na tanggapin ang karugtong, O Diyos, ng mensaheng ito bukas, Panginoon. Mas liwanagin mo pa sa amin, Panginoon. Mas ipaunawa mo pa sa amin, Panginoon, ang kahalagahan, ang kagandahan ng mensaheng ito, Panginoon. At ang kalaliman, Panginoon, ng ministry, Panginoon, na ipinagkatiwala mo para sa aming lahat na naririto. Panginoon, we humbly commit ourselves, our lives to you, O Lord. We receive the message and we receive the ministry of reconciliation na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Equip us every day. Hallelujah. Bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng confidence, at higit sa lahat, Panginoon, huwag mo kaming iiwan ni pababayaan, magpakailan pa man. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa lahat ng pagsambat, pagdakilay, tanging sa iyo lamang, O Diyos. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po, Sister Luz. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Inay. Salamat po, Sister Lucy. Maraming salamat po, Sister Belen Biala. Salamat po sa inyo, Sister Roseni Sevilla. Brother Benny, salamat po. Tuloy po kami mamaya yata sa inyo, Kuya Benny. Nabanggit ni Sam. Hallelujah. Ate Elsa, salamat. Salamat sa iyo, kapatid. Sino pa po ang hindi Joe Rexon, salamat sa iyo sa pakikinig at panonood. Brother Benny, yes, tatandaan ko yan. GPS is God plans secure. Amen. Amen. Hallelujah. And Sister Roseni, nabanggit ko na, Sister Carla Shane Manuel. Thank you po, Sister Lisel, Sister Marian, mga Marico, Amy. Thank you so much for watching again. Sister Delia, Sister Grace, Ace Daigle, kapatid, welcome and thank you. At ang aking anak, Rosel and Nico, God bless you mga anak. Sino pa po ang hindi ko pa nababanggit? Ayun, nabanggit ko na pala lahat. God bless you all and see you again po bukas, araw ng linggo. God bless you. Bye-bye.